Nawala ang lahat sa akin sa loob lamang ng isang iglap, hindi dahil sa sunog, hindi dahil sa bagyo, at hindi dahil nalugi ang negosyo na itinayo ko ng 40 taon gamit ang sarili kong dugo at pawis. Nawala ang lahat dahil sa isang piraso ng papel. Isang kasulatan na nagsasabing, ako raw ay wala na sa katinuan, na ako raw ay ulyanin na. At ang masakit, ang taong may hawak ng papel na iyon ay walang iba kundi ang sarili kong anak, si Ricardo. Ang batang pinalaki ko, ang batang binuhat ko sa aking mga balikat noong siya ay maliit pa. Ngayon, gusto niyang kunin ang lahat, ang aking bahay, ang aking pera, ang kumpanyang Bautista Construction na nagkakahalaga ng mahigit 1.5 bilyong piso, nakakatawa isipin. Dati, ako ang nagturo sa kanya kung paano maglakad. Ngayon, siya ang gumagawa ng paraan para ako ay madapa at hindi na muling makabangon. Nakatayo ako ngayon sa pasilyo, sa labas ng Courtroom 3B ng Regional Trial Court mula sa bintanang salamin. Kitang-kita ko ang anak kong si Ricardo. Inaayos niya ang kanyang mamahaling silk tie. Napakakisig niya tingnan. 42 taong gulang na siya ngayon. Taglay niya ang matikas na panga na kamukhang kamukha ko noong ako ay kasing edad niya. Pero may ibang talas sa kanyang mga mata ngayon. Isang bagay na matigas. Isang bagay na malamig. Wala iyon doon noong tinuturuan ko pa siyang magbasa ng mga blueprint sa aming maalikabok na opisina. 20 taon na ang nakakaraan iyon. Noong mga panahong iyon, tinitingala niya ako. Noong mga panahong iyon, ako ang kanyang bayani. Pero ngayon, tila isa na lamang akong hadlang na kailangang alisin. Lumapit sa kanya ang kanyang abogado, si Attorney Mendoza. May ibinulong ito kay Ricardo. At nakita ko, tumawa ang aking anak. Tumawa siya ng malakas. Kilala ko ang tawang iyon. Tumindig ang balahibo ko dahil pamilyar sa akin ang tunog na iyon. Iyon din ang tawang ginamit niya noong Noche Buena. 6 na buwan na ang nakalipas noong gabing iyon. Sa harap ng buong angkan, sa harap ng masasarap na pagkain at makikinang na palamuti, siya ang unang nagpahiwatig na ako ay nagiging ulyanin na. Sinabi niya iyon habang tumatawa, parang isang biro. Pero alam ko, hindi iyon biro. Iyon din ang tawang ginamit niya nang sabihin niya sa aking mga apo, na ang kanilang lolo ay hindi na mapagkakatiwalaan sa mahahalagang desisyon. Masakit, sobra. Wala siyang utang na loob. Nakalimutan na ba niya kung sino ang nagpaaral sa kanya sa pinakamagandang unibersidad? Nakalimutan na ba niya kung sino ang nagbigay ng kapital para sa una niyang sasakyan? Hindi ko hiningi na bayaran niya ako. Ang tanging hiling ko lang ay respeto, ang paggalang na nararapat para sa isang ama. Pero sa halip na pagmamahal, isang demanda ang ibinigay niya sa akin. Gusto niya akong ipadeklarang mentally incompetent. Sa madaling salita, gusto niyang palabasin na ako ay baliw. Para makuha niya ang kontrol sa lahat ng ari-arian ko habang ako ay nabubuhay pa. Dahan-dahan. Naramdaman ko ang kamay ng aking abogado sa aking siko, si Attorney Santos. Mabait siya at mahinahon. Mang Jaime, handa na po ba kayo? Tanong niya ng pabulong. Tumango ako. Hindi ako nagsalita. Pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng isang brown envelope sa bulsa ng aking barong Tagalog. Ito ang aking sandata. Ito ang alas na hindi nila inaasahan sa loob ng envelope na ito. Mayroong 3 salita na nakatago sa mga dokumento. 3 salita lamang, pero sapat na ito. Alam ko, sa oras na sabihin ko ang mga salitang iyon sa tamang pagkakataon, mawawala ang ngiti sa labi ni Attorney Mendoza. Mawawala ang yabang ni Ricardo. Ang kanilang kumpiyansa ay matutunaw na parang yelo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Akala nila ay kawawa ako. Akala nila ay isa na lamang akong matandang walang laban. Nagkakamali sila. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na katarungan. Tapusin na natin ito. Sabi ko ng mahina pero mariin. Bago tayo pumasok sa loob ng korte at saksihan ang paghaharap na ito. Kung ikaw ay isang magulang na ibinigay ang lahat para sa anak, o kung ikaw ay naniniwala na dapat igalang ang mga nakatatanda, pakiusap, mag-subscribe ka sa ating channel. I-click mo ang like button bilang suporta sa laban ni Mang Jaime. At sabihin mo sa amin sa comments section kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapakinggan. Handa na ba kayo? Halina at buksan natin ang pinto ng katotohanan.
Ang loob ng korte ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Ang mga dingding ay gawa sa oak wood, luma na pero matibay. Ang ilaw ay galing sa mga fluorescent lights na medyo masakit sa mata. Mayroong mga 30 upuan sa likod ng barandilya. Walang laman ang karamihan sa mga ito. Tahimik, malamig, amoy lumang papel at floor wax. Si Ricardo ay nakapuesto na sa mesa ng plaintiff o ang nagrereklamo. Nakaupo siya doon ng tuwid na tuwid. Ang suot niyang barong ay halatang mamahalin. Siguro ay gawa ito sa pinakamagandang pinya fiber. Ang halaga ng suot niya ay malamang na mas mahal pa sa sahod ng pinakamagaling kong foreman sa loob ng isang buwan. Nakakalungkot. Dati-rati. Nagsusuot lang siya ng maong at t-shirt na puno ng semento noong tinuturuan ko pa siya sa site. Noong mga panahong masaya pa kami. Noong hindi pa nilalamon ng pera ang kanyang puso. Sa tabi niya ay nakaupo si Attorney Mendoza. Inaayos niya ang mga papeles sa mesa. Bawat galaw niya ay kalkulado, parang isang aktor sa entablado. Gusto niyang ipakita na siya ang may kontrol. Gusto niyang matakot kami. Umupo ako sa tabi ni Attorney Santos. Dahan-dahan. Ramdam ko ang bigat ng tingin ng aking anak. Hindi ko siya nilingon agad, pero naramdaman ko iyon. Nang tumingala ako at tumingin sa kanya, hindi siya umiwas. Sa halip, binigyan niya ako ng isang tingin na puno ng awa, isang mapang-asar na awa, yung klase ng tingin na nagsasabing, kawawang matanda. Hindi na niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Para bang sinasabi ng mga mata niya, Tay, pahinga ka na. Ako na ang bahala sa pera mo. Tumayo ang lahat, sigaw ng bailiff o ang tagapamahala ng korte. Pumasok si Judge Leonora Hernandez. Siya ay isang babaeng nasa huling bahagi na ng kanyang 50 taon. Ang buhok niya ay kulay abo na, kulay bakal. Ang mukha niya ay seryoso, walang emosyon. Ito ang mukha ng isang taong nakarinig na ng libu-libong kasinungalingan sa loob ng 3 dekada. Hindi siya madaling maloko. Umaasa ako, sana nga ay hindi siya madaling maloko. Umupo ang lahat matapos makaupo ang hukom. Tinignan ni Judge Hernandez ang kanyang mga tala. Inayos niya ang kanyang salamin. Narito tayo ngayon para sa petisyon na isinampa ni Ginoong Ricardo Bautista. Panimula niya, ang boses niya ay malinaw at mataginting. Tumingin siya sa akin sandali bago ibinalik ang tingin sa papel. Hinihiling ng petisyoner na ideklarang mentally incompetent ang kanyang ama, si Ginoong Jaime Bautista, at makuha ang conservatorship o ang karapatang pamahalaan ang kanyang mga ari-arian at negosyo. Tama ba ito? Parang may tumusok sa puso ko nang marinig ko ang mga salitang iyon. Mentally incompetent, wala sa katinuan, baliw. Iyon ang tawag ng sarili kong anak sa akin, sa harap ng batas, sa harap ng Diyos, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko. Ito ang igaganti niya, tumayo si Attorney Mendoza. Binutones niya ang kanyang coat. Opo, Your Honor. Magalang ang boses niya. Masyadong magalang. Nagpapasalamat kami sa oras ng korte ngayong araw. Ito po ay isang napakahirap na desisyon para sa pamilya Bautista. Mabigat po sa loob namin. Huminto siya sandali para magdrama. Tumingin siya sa akin na parang awang-awa. Ngunit naniniwala kami na ito ay kinakailangan. Ito ay para rin sa proteksyon ni Mang Jaime, para sa sarili niyang kapakanan. Muntik na akong matawa. Proteksyon? Iyon ba ang tawag niya doon? Ang pagtanggal sa karapatan kong humawak ng sarili kong pera? Ang pagtanggal sa karapatan kong magdesisyon para sa kumpanyang ako ang nagtayo? Tinatawag nila itong proteksyon? Huwag nila akong lokohin. Alam ko kung ano ito. Ito ay nakawan. Isang legal na nakawan sa tanghaling tapat, Ginoong Bautista. Tumingin sa akin ang hukom. Ang mga mata niya ay matalas, nanunuot. Naiintindihan niyo po ba ang kalikasan ng pagdinig na ito? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa hukom. Pagkatapos ay tumingin ako kay Ricardo. Gusto kong makita niya ang mga mata ko. Gusto kong makita niya na ang amang tinatawag niyang ulyanin ay gising na gising. Opo, Your Honor. Naiintindihan ko po. Ang boses ko ay matatag. Walang garalgal. 68 taong gulang na ako. Pero kaya ko pang magsalita ng malinaw. Kaya ko pang iparinig ang boses ko sa buong silid kung kinakailangan, gaya ng pagdidikta ko sa mga tauhan ko sa construction site noon. Mabuti kung gayon, sabi ng hukom. Bumaling siya sa kabilang panig. Attorney Mendoza,
Maaari mo nang tawagin ang iyong unang saksi. Ngumiti si Attorney Mendoza. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti ng taong nag-aakalang nanalo na siya bago pa man magsimula ang laban. Tumingin siya sa listahan niya. Tinatawag ng petitioner si Dr. Raymond Cruz. Napatingin ako sa pinto. Isang lalaking nasa edad 50 ang pumasok, si Dr. Cruz. Isa siyang psychiatrist. Naalala ko siya. Dinala ako ni Ricardo sa kanya 3 buwan na ang nakakaraan. Sabi ni Ricardo noon, "Tay, routine check-up lang ito. Para sigurado tayo sa kalusugan mo." Naniwala ako sa kanya. Ang buong akala ko ay nagmamalasakit lang ang anak ko. Ang buong akala ko ay mahal niya ako. Nagtaka ako noon kung bakit nagpupumilit si Ricardo na manatili sa loob ng kwarto habang kinakausap ako ng doktor, sabi niya. Gusto lang daw niyang suportahan ako. Pero ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Hindi iyon suporta. Iyon ay pagbabantay. Tinitiyak niya na ang bawat sagot ko ay magagamit laban sa akin. Tinitiyak niya na ang doktor ay makukumbinsi na ako ay may sakit. Dr. Cruz, panimula ni Attorney Mendoza. Naglakad-lakad siya sa harap ng witness stand, parang nagtatanghal para sa isang jury na wala naman doon. Sinuri mo si Ginoong Jaime Bautista noong 15 ng Setyembre ng taong ito. Tama ba? Opo, tama po. Maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang iyong natuklasan? Binuksan ni Dr. Cruz ang isang folder. Nagsagawa ako ng standard cognitive assessment. Si Ginoong Bautista ay nagpakita ng mga senyales ng paghina ng memorya. Hirap siya sa paggawa ng mga komplikadong desisyon at may kalituhan siya tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Naramdaman ko ang pagtigas ng katawan ni Attorney Santos. Sa tabi ko, lumapit siya sa akin at bumulong. Inilatag na nila ang pundasyon. Ito ang plano nila. Tumango ako, hinayaan ko lang silang magsalita. Nagpatuloy si Attorney Mendoza. Ang boses niya ay puno ng peking pag-aalala. Sa iyong profesional na opinyon, Doktor, si Ginoong Jaime Bautista ba ay may kakayahan pa? Kaya pa ba niyang pamahalaan ang isang multi-million-dollar construction business? Kaya pa ba niyang gumawa ng matitinong desisyon sa pananalapi ng mag-isa? Tumigil sandali si Dr. Cruz. Nag-alinlangan siya. Kahit papaano ay may natitira pa sigurong konsensya sa kanya. O baka nag-iisip lang siya ng tamang isasagot para hindi siya madiin. Pero sandali lang iyon. Isang segundo lang. Sapat lang para mapansin ko. Pagkatapos ay sumagot siya, base sa aking pagsusuri. May mga alalahanin ako sa kanyang kapasidad. Hindi niya kakayaning hawakan ang mga komplikadong usapin sa negosyo nang walang tulong. Salamat, Doktor. Humarap si Attorney Mendoza sa akin. Sa mesa namin, ibinigay niya ulit ang ngiting iyon. Yung ngiting nakakainsulto. Wala na po akong tanong. Tumayo si Attorney Santos para sa cross-examination. Siya ay bata pa. Siguro ay nasa 35 anyos. Pero matalas ang kanyang isip. Siya ay may focus ng isang taong lumaki sa hirap at kinailangang ipaglaban ang lahat ng meron siya. Kinuha ko siya dahil ipinaalala niya sa akin ang sarili ko noong ako ay nagsisimula pa lang. Noong ako ay gutom sa tagumpay at hindi natatakot sa kahit sino. Dr. Cruz, panimula ni Attorney Santos, gaano katagal ang ginawa mong pagsusuri kay Ginoong Bautista? Humigit kumulang 45 minuto. At sa loob ng panahong iyon, ang anak niyang si Ricardo ay nasa loob ng silid sa buong oras? Opo, hindi ba nakapagtataka iyon? Tumaas ang kilay ni Attorney Santos. Isang 68 taong gulang na lalaki, kailangan ang anak niya sa loob ng isang pribadong medikal na pagsusuri. Para saan? Gumala ang mata ni Dr. Cruz. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Ang anak po ang nakiusap na manatili. Hindi po ako tumutol. Hiniling ba ni Ginoong Bautista na nandoon ang anak niya? Mabilis na tanong ni Attorney Santos. Hindi. Hindi ko matandaan na partikular niya itong hiniling. Hindi. Tumango ng dahan-dahan si Attorney Santos. Naglalakad siya papalapit sa doktor. At itong mga senyales ng kalituhan na binanggit mo. Maaari ka bang magbigay ng mga tiyak na halimbawa? Binuklat ni Dr. Cruz ang kanyang mga tala. Halatang ninerbiyos na siya. Hindi niya matandaan ang eksaktong petsa ng isang business meeting. Isang pulong na naganap ilang linggo na ang nakalipas. Tila hindi siya sigurado sa mga kamakailang transaksyon sa bangko. Verify mo ba? Tanong agad ni Santos.
Sinuri mo ba kung ang mga pulong o transaksyon na ito ay totoong nangyari? O tinanggap mo na lang na dapat ay naalala niya ang mga ito? Ibinase ko ang aking pagtatasa sa mga pamantayan, sa mga pagsusulit at obserbasyon. Obserbasyon na naimpluwensyahan ng impormasyong ibinigay ng anak. Itinuro ni Attorney Santos si Ricardo, ang anak na siyang makikinabang ng malaki sa iyong diagnosis. Objection! Sigaw ni Attorney Mendoza. Tumayo siya agad, argumentative. Sustained, sabi ni Judge Hernandez. Pero nakita ko na nagsulat siya sa kanyang notepad, napansin niya ang punto namin. Tumalab ang sinabi ni Attorney Santos. Nagpatuloy ang aking abogada. Hindi siya nagpatinag. Dr. Cruz, nagsagawa ka ba ng follow-up examination? Hindi. Sinuri mo ba ang medical history ni Ginoong Bautista mula sa kanyang primary physician o ang doktor na matagal nang tumitingin sa kanya? Binigyan ako ng background ng pamilya. Sagot ng doktor. Ng pamilya, paglilinaw ni Santos. O ni Ricardo Bautista mismo? Isa pang pag-aalangan. Katahimikan. Opo. Hinayaan ni Attorney Santos na bumiti ng sagot na iyon sa ere. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa korte. Lahat kami ay nakatingin sa doktor. Malinaw na sa lahat kung ano ang nangyari. Ang diagnosis ay galing sa kwento ni Ricardo. Hindi sa totoong kalagayan ko. Wala na akong tanong, sabi ni Attorney Santos at umupo. Huminga ako ng maluwag. Unang round pa lang ito. Madami pa silang tatawagin. Pero sa ngayon, nakikita ko na ang bitak sa kanilang plano. Tumingin ako kay Ricardo. Hindi na siya nakangiti. Inaayos niya ang kanyang kurbata. Mukhang naiinitan siya kahit malamig ang aircon. Mabuti, dahil umpisa pa lang ito ng init na mararamdaman niya. Hinawakan ko ang bulsa ko. Nandoon pa rin ang envelope. Malapit na anak. Malapit mo nang malaman kung sino ang tunay na may kapangyarihan dito. Hindi ang pera mo, hindi ang abogado mo, kundi ang katotohanan na hawak ng iyong ama. Nakatutok ang mga mata ng lahat kay Dr. Raymond Cruz habang naglalakad siya papunta sa witness stand. Siya ang alas ni Ricardo. Siya ang ekspertong babasag sa aking pagkatao. Habang pinapanood ko siya, hindi ko maiwasang bumalik ang isip ko sa araw na iyon. 3 buwan na ang nakakaraan. Tandang-tanda ko pa ang bawat detalye. Noong araw na iyon, dumating si Ricardo sa bahay nang may dalang paborito kong ensaymada. Ang ngiti niya ay abot sa tainga. Ang boses niya ay malambing. Sobrang lambing na para bang bumalik siya sa pagiging bata. Tay, sabi niya sa akin, napapansin ko na medyo pumapayat ka. Gusto ko sana magpa-check up tayo para sigurado lang. Ayaw kong may mangyari sa'yo. Naniwala ako. Sino ba naman ang amang hindi matutuwa sa pagkalinga ng anak? Ang buong akala ko, ito ay tanda ng kanyang utang na loob. Ang buong akala ko, sinusuklian niya ang pag-aalaga ko sa kanya noong siya ay musmus pa. Sumama ako ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam na ang sasakyan palang sinasakyan namin papunta sa klinika ay hindi papunta sa ospital para sa aking kalusugan. Ito pala ay sasakyan papunta sa aking sariling hukay. Ngayon, narito si Dr. Cruz. Binubuksan niya ang kanyang folder na parang hawak niya ang libro ng aking buhay. Nagtanong si Attorney Mendoza, ang abogado ng aking anak. Ang boses niya ay puno ng pagpapanggap. Dr. Cruz, simula niya, maaari mo bang sabihin sa korte ang kondisyon ng isip ni Ginoong Jaime Bautista? Huminga ng malalim ang doktor. Tumingin siya sa akin sandali tapos ay umiwas agad. Alam niyang mali ang ginagawa niya, pero tinuloy pa rin niya. Base sa aking pagsusuri, sabi ng doktor, si Ginoong Bautista ay nagpapakita ng malalang senyales ng demensya o ang paghina ng isip dala ng katandaan. Hirap siyang makaalala ng mga simpleng bagay. Nalilito siya sa oras at lugar. Sa tingin ko, hindi na siya angkop na humawak ng malalaking desisyon. Naramdaman ko ang pagpintig ng ugat sa aking sentido. Kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Naalala ko ang check-up na iyon. Ricardo, ang anak ko, ay nasa loob ng kwarto sa buong oras ng pagsusuri. Sa tuwing sasagot ako, sumisingit siya. Kapag tinatanong ako ng doktor kung anong petsa ngayon, at bago pa ako makasagot, sasabihin ni Ricardo, Dok, medyo nalilito na si tatay minsan. Di ba tay? Nung isang araw nga akala niya Lunes, Linggo pala. Tatawa lang ako noon, aakalain kong nagbibiro lang siya. Pero hindi pala.
Itinatanim niya sa utak ng doktor na ako ay ulyanin. Bawat sagot ko ay kinukontra niya ng pabulong o pabiro. At ang doktor naman, sa halip na suriin ako ng masinsinan, ay nakikinig lang sa anak ko. Tila ba ang salita ni Ricardo ang batas, at ang salita ko ay hangin lamang. Nagpatuloy si Attorney Mendoza sa pagtatanong. Doktor, sa tingin mo ba, ang isang taong may ganitong kondisyon ay kaya pang patakbuhin ang Bautista Construction? Isang kumpanyang nagkakahalaga ng ₱1.2 bilyong sa aking profesional na opinyon, sagot ng doktor ng walang gatol, hindi na. Mapapahamak lamang ang kumpanya at ang kanyang sariling kinabukasan kung hahayaan pa siyang mamahala. Kailangan niya ng tagapag-alaga, kailangan niya ng conservator. Napatingin ako kay Ricardo. Nakayuko siya. Kunwari ay malungkot. Kunwari ay nasasaktan siya sa naririnig niya. Pero nakikita ko ang paggalaw ng balikat niya, hindi dahil sa iyak, kundi dahil pinipigil niya ang kanyang tagumpay. Ang sakit, sobrang sakit. Hindi dahil sa sinabing ulyanin ako. Sanay na ako sa tukso ng katandaan. Ang masakit ay ang katotohanan na ginamit ng anak ko ang kanyang pagiging mabuting anak para dayain ako. Ginamit niya ang tiwala ko. Ginamit niya ang pagmamahal ko. Ang pagdadala niya sa akin sa doktor ay hindi para pahabain ang buhay ko. Ito ay para tapusin ang karapatan ko bilang tao. Nilingon ko ang aking abogada, si Attorney Santos. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang bolpen. Alam kong handa siyang lumaban. Pero sa sandaling ito, hinayaan ko munang damdamin ang kirot. Ang kirot ng isang ama na natuklasang ang kamay na umalalay sa kanya patawid ng kalsada ay siya ring kamay na nagtulak sa kanya sa bangin. Ang patibong ay inilatag ng may ngiti at pagmamahal. At ako naman, dahil sa tiwala, ay nahulog ng walang laban. Kung akala ko ay tapos na ang palabas, nagkakamali ako. Ang sumunod na tinawag ay mas lalong dumurog sa puso ko. Si Isabel, ang aking manugang, ang asawa ni Ricardo. Pumasok siya sa korte na nakasuot ng itim na bestida. Para bang nagluluksa siya. Para bang may namatay. May hawak siyang panyo na panay ang dampi sa kanyang mga mata kahit wala naman akong nakikitang luha. Napakagaling, daig pa niya ang mga artista sa teleserye na pinapanood namin tuwing gabi. Si Isabel ay tinuring kong tunay na anak. Noong ikinasal sila ni Ricardo, wala silang matirhan. Ako ang nagbigay ng down payment para sa una nilang bahay sa Quezon City. Ako ang nagbayad ng ospital noong ipinanganak ang mga apo ko. Wala akong hiniling na kapalit. Ang gusto ko lang ay makita silang masaya. Pero ngayon, narito siya. Handa akong ilaglag. Ginang Bautista, tanong ni Attorney Mendoza sa malambing na boses. Alam kong mahirap ito para sa iyo. Pero maaari mo bang ikwento sa amin ang mga napapansin mo sa iyong biyenan nitong mga nakaraang buwan? Suminghot si Isabel. Kunwari ay nanginginig ang boses. Mahal na mahal po namin si tatay. Siya po ang haligi ng aming tahanan. Kaya nga po sobrang sakit na makita siyang nagkakaganito. Ano ang ibig mong sabihin? Udyok ng abogado. Nagiging delikado na po siya, sagot ni Isabel. Tumingin siya sa akin tapos ay umiwas agad na parang takot na takot. Noong nakaraang Pasko, nakalimutan niya ang pangalan ng bunso kong anak. Tinawag niya itong Maria, kahit ang pangalan ay Sofia. Tapos, binigyan niya ng regalo si Sofia ng 2 beses. Nakalimutan niyang naibigay na niya yung una. Paulit-ulit na po siya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumayo at sabihing, Isabel, tinawag kong Maria ang apo ko dahil kamukhang-kamukha siya ng Lola Maria niya, ang yumaong asawa ko. Iyon ay paglalambing, hindi pagkalimot. At ang regalo? Binigyan ko siya ng 2 dahil narinig kong gusto niya ng sapatos at bagong cellphone. Sadya iyon, hindi iyon dahil ulyanin ako. Pero nanatili akong tahimik. Nakadikit ang likod ko sa upuan. Hinayaan ko silang ilabas ang lahat ng lason. Mayroon pa bang ibang pangyayari? Tanong ulit ng abogado. Opo, sabi ni Isabel. At dito na niya inilabas ang pinakamatinding kasinungalingan noong Enero. Tumawag siya sa amin ng madaling araw. 3:00 ng umaga, takot na takot. Sabi niya, may nagnanakaw daw sa bahay niya. May naririnig daw siyang kumakaluskos sa kusina. Agad-agad kaming pumunta ni Ricardo. Pero pagdating namin doon, wala naman tao. Nakasarado ang mga pinto. Tahimik ang lahat. Nasa isip lang pala niya ang lahat. Guni-guni lang pala. Napahawak ako sa dibdib ko. Naalala ko ang gabing iyon.
Hindi iyon guni-guni. May nakita akong anino sa likod bahay. May mga gasgas sa kandado ng pinto sa likod kinabukasan. Ipinakita ko iyon kay Ricardo. Sabi niya, "Tay, luma na yang pinto. Ganyan talaga yan." Ngayon ko lang napagtanto. Ang paraan ng pagkukwento ni Isabel ay planado. Pinalalabas nilang paranoid ako. Pinalalabas nilang nabubuhay ako sa sarili kong mundo. Tumingin ako sa paligid ng korte. Nakikita ko ang mga tao na umiiling. Naniniwala sila. Naniniwala sila sa luha ng isang ina. Naniniwala sila sa kwento ng isang nag-aalalang manugang. Hindi nila alam na sa likod ng mga luhang iyon ay ang pagnanasa sa aking ari-arian. Ang bawat salita ni Isabel ay parang pako na ibinabaon sa aking dangal. Hindi lang nila kinukuha ang pera ko. Kinukuha nila ang respeto ng ibang tao sa akin. Pinapatay nila ang pagkatao ko habang humihinga pa ako. Ito ang pinakamasakit na uri ng kataksilan. Ang pagtulungan ka ng mga taong pinakain mo sa iyong sariling lamesa. Ang mga taong pinapasok mo sa iyong buhay ay sila ring magsasara ng pinto sa iyong mukha. At dumating na ang sandaling hinihintay ng lahat. Ang bida sa dulang ito, si Ricardo Bautista, ang aking kaisa-isang anak na lalaki. Tumayo siya at naglakad papunta sa unahan. Tuwid ang likod, taas noo. Ang suot niyang barong Tagalog ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng korte. Mukha siyang kagalang-galang. Mukha siyang isang matagumpay na negosyante. Walang makakaisip na sa likod ng maamong mukha na iyon ay isang pusong bato. Ginoong Ricardo, pati ng kanyang abogado. Maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit mo ginagawa ito? Bakit mo idinemanda ang iyong sariling ama? Huminga ng malalim si Ricardo. Tumingin siya sa akin. At sa pagkakataong ito, wala nang ngisi. Pinalitan niya ito ng mukha ng isang martir. Isang anak na napipilitan lang gawin ang tama kahit masakit. Mahal ko ang tatay ko, simula niya. Ang boses niya ay basag, halatang practiced. Siya ang nagturo sa akin ng lahat. Siya ang nagtayo ng Bautista Construction mula sa wala. Bata pa lang ako, sinasama na niya ako sa site. Nakita ko ang hirap niya, kaya ko ito ginagawa dahil ayaw kong makita na mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang galing, napakagaling. Kung hindi ko siya kilala, baka ako mismo ay maniwala sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng abogado. Nitong nakaraang taon, patuloy ni Ricardo, napapabayaan na ni tatay ang kumpanya. Nagpipirma siya ng mga kontrata na hindi binabasa. Naglalabas siya ng pera nang walang paalam. Noong isang buwan, naglipat siya ng 10 milyong piso sa isang account na hindi namin kilala. Nang tanungin ko siya, nagalit siya. Nagwala. Sabi niya, pera niya iyon at wala akong pakialam. 10 milyon. Binanggit niya ang halaga para gulatin ang korte. Pero hindi niya sinabi kung para saan iyon. Hindi niya sinabi na ang 10 milyon na iyon ay pambili ng mga bagong kagamitan na matagal ko nang ipinapangako sa mga trabahador. Hindi ko na kaya, Your Honor, sabi ni Ricardo sabay harap sa hukom. Kinakain na ng sakit niya ang kumpanya. Bumabagsak na ang sales namin. Nalilito ang mga client. Kailangan ko siyang pigilan bago tuluyang malugi ang Bautista Construction. Ginagawa ko ito para sa kanya. Ginagawa ko ito para sa daan-daang empleyado na umaasa sa amin. Kailangan kong sagipin ang kumpanya mula sa sarili kong ama. Ang kapal ng mukha. Siya ang tagapagligtas? Siya? Ang anak na pumapasok sa opisina ng tanghali na? Ang anak na mas inuuna ang paglalaro ng golf kaysa sa pagbisita sa mga proyekto? Sinasabi niyang bumabagsak ang kumpanya dahil sa akin? Habang nagsasalita siya, naalala ko noong tinuturuan ko siyang maglakad, nadadapa siya, at tinutulungan ko siyang tumayo. Sabi ko noon, anak, kahit anong mangyari, nandito si tatay. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang pinakamagandang edukasyon, ang posisyon sa kumpanya agad-agad pagka-graduate niya. Hindi siya dumaan sa pagiging piyon. Hindi siya nagbuhat ng semento. Naging boss siya agad dahil anak ko siya. At ito ang ganti niya. Ang katotohanan ay simple lang. Gusto niya ng pera. Mabilis na pera. Alam kong may plano siyang ibenta ang kumpanya sa Apex Group. Isang malaking korporasyon na matagal nang nag-aalok na bilhin kami. Pero ayaw ko. Ayaw kong ibenta dahil tatanggalin nila ang mga lumang empleyado ko, ang mga taong kasama ko mula sa simula. Pero si Ricardo, wala siyang pakialam sa mga tao. Ang nakikita lang niya ay ang kislap ng pera.
Gusto niya ang posisyon. Gusto niya ang yaman. Pero ayaw niya ng responsibilidad. Sinasabi niya sa korte na ako ang sumisira sa kumpanya. Pero ang totoo, siya ang anay na dahan-dahang ngumangat-ngat sa pundasyon ng aming tahanan. Nakaupo siya doon, nagkukunwaring bida. Pero sa mata ko, nakikita ko na ang tunay niyang anyo. Isang batang gahaman na hindi marunong maghintay. Tapos na po ang panig ng petisyoner, sabi ni Attorney Mendoza, nang mayabang tumayo si Judge Hernandez at tumingin sa amin, Attorney Santos. Ang iyong cross-examination. Tumayo ang aking abogada, si Attorney Sara Santos. Maliit na babae, pero kapag tumitig, parang tumatagos sa kaluluwa. Naglakad siya palapit kay Ricardo. Hindi siya ngumingiti. Dala niya ang isang makapal na folder. Ito na. Ito na ang simula ng aming pagbawi. Ginoong Ricardo, panimula ni Sara. Ang boses niya ay kalmado pero matalim. Sinabi mo kanina na ikaw ang sumasalo sa kumpanya dahil nagkakamali na ang iyong ama. Sinabi mo na ikaw ang nagpapatakbo ng pang-araw-araw na operasyon sa loob ng 6 na buwan. Tama ba? Opo, sagot ni Ricardo ng mabilis. Ako na ang gumagawa ng lahat. Kung gayon, patuloy ni Sara, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit sa loob ng 6 na buwan na iyon, simula noong ikaw na ang humawak ng manibela, bakit bumagsak ang kita ng kumpanya ng 18%? Natigilan si Ricardo. Kumurap siya ng ilang beses. Kasi mahina ang merkado ngayon. Mahirap ang ekonomiya. Talaga? Tanong ni Sara sabay buklat ng folder. May hawak akong report dito. Ang ibang construction companies sa lugar natin ay tumaas ang kita. Kayo lang ang bumagsak. Ikaw ang namamahala, hindi ba? Bakit kasalanan ng ama mo ang pagbagsak ng kumpanya kung ikaw ang nakaupo sa pwesto? Hindi nakasagot agad si Ricardo. Namula ang kanyang tenga. Ginoong Ricardo, tuloy-tuloy si Sara. Banggitin natin ang tungkol sa pera. Sinabi mong naglipat ng 10 milyon ang iyong ama at hindi mo alam kung saan napunta. Pero sinubukan mo bang alamin? O sadyang tinanggalan kanya ng access sa account dahil may nakita siyang hindi maganda sa mga ginagawa mo? Objection. Sigaw ni Attorney Mendoza, nang huhula lang ang abogado. Sustained, sabi ng hukom, pero nakita ko ang interes sa kanyang mata. Hindi nagpatinag si Sara. Ginoong Ricardo, totoo ba na 6 na buwan na ang nakakaraan, lumapit ka sa iyong ama na may dalang proposal? Gusto mong ibenta ang Bautista Construction sa Apex Development Group? Tumahimik ang buong korte. Isa lang iyong opsyon. Nauutal na sagot ni Ricardo. At tinanggihan ito ng iyong ama, tama? Opo. Matigas ang ulo niya. At 2 linggo, pagkatapos niyang tanggihan ang pagbenta. Dinala mo siya kay Dr. Cruz para sa check-up. Hindi ba kahina-hinala ang timing? Tumingin si Ricardo sa abogado niya. Humihingi ng saklolo. Pero walang magawa si Attorney Mendoza. At isa pa, hirit ni Sara. At ito ang pinakamatindi. Totoo ba na ang Apex Group ay nag-aalok sa iyo ng posisyon bilang Regional Director kung matutuloy ang bentahan? Isang posisyon na magbibigay sa iyo ng sahod na triple sa tinatanggap mo ngayon. Hindi pera ang dahilan, sigaw ni Ricardo. Nawawala na ang kanyang pagtitimpi. At totoo ba, dagdag pa ni Sara, na ang abogadong katabi mo ngayon, si Attorney Mendoza, ay ang roommate mo noong kolehiyo sa Ateneo? Na kayo ay matalik na magkaibigan sa loob ng 20 taon? Bulong-bulungan sa loob ng korte. Nagkatinginan ang mga tao, nagsisimula ng mabuo ang litrato sa isip nila. Hindi ito tungkol sa isang matandang ulyanin. Ito ay tungkol sa magkaibigan na nagplano, isang sabwatan. Wala kaming ginagawang masama, depensa ni Ricardo. Pero ang boses niya ay matinis na, halatang takot. Tumingin ako sa anak ko. Nakikita ko ang pawis sa kanyang noo. Ang maskara ng mabuting anak ay nagsisimula ng mabitak. Unti-unti nang lumalabas ang tunay niyang kulay. Akala niya ay madali lang ito. Akala niya ay pipirma lang ang hukom at tapos na. Hindi niya alam na ang pundasyon ng kanyang kasinungalingan ay gawa sa buhangin. At ngayon, nagsisimula na itong gumuho. Nagsisimula pa lang kami, anak. Dumating na ang sandali. Tinawag ako ng aking abogada, si Attorney Santos, para umupo sa witness stand. Tumayo ako ng dahan-dahan. Bawat hakbang ko ay mabigat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng gagawin ko.
Alam kong sa oras na maupo ako doon at buksan ko ang aking bibig, magbabago ang lahat. Hindi na maibabalik ang dati. Naupo ako at ipinatong ang aking mga kamay sa aking kandungan. Ramdam ko ang lamig ng aircon, pero pinagpapawisan ang aking likod. Tumingin ako sa paligid. Nakatingin sa akin si Judge Hernandez. Nakatingin si Ricardo. Ang mukha ng anak ko ay puno ng paghamak. Hinihintay niyang magkamali ako. Hinihintay niyang mautal ako o makalimutan ko ang pangalan ko. Ginoong Bautista, panimula ni Attorney Santos. Ang boses niya ay malumanay, parang kinakausap lang ako sa bahay. Narinig mo ang mga paratang laban sa iyo. Sinasabi ng iyong anak na si Ricardo, ng iyong manugang, at ng doktor na ikaw ay ulyanin na. Sinasabi nila na nagwawaldas ka ng pera, na hindi ka na marunong magdesisyon. Ano ang masasabi mo dito? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako ng diretso sa mata ng aking anak. Gusto kong makita niya ang apoy sa loob ko. Kasinungalingan ang lahat ng iyon, sagot ko. Ang boses ko ay mababa pero buo. Walang garalgal. Tumawa ng mahina si Attorney Mendoza sa kabilang mesa pero hindi ko siya pinansin. Ginoong Bautista, patuloy ni Santos. Inaakusahan ka na naglipat ka ng malaking halaga ng pera at gumagawa ka ng mga desisyon na walang paliwanag. Bakit mo ito ginawa? Ito na. Ito na ang pagkakataon. Hindi ako nagpapaliwanag, sabi ko ng dahan-dahan, dahil ako ay nag-iimbestiga. Biglang tumahimik ang buong korte. Kahit ang paghinga ng mga tao ay parang tumigil. Nakita kong nanlaki ang mata ni Ricardo, nawala ang ngisi sa kanyang labi. Pakiulit po, Ginoong Bautista? Udyok ni Attorney Santos, kahit na narinig naman niya ng malinaw. Sinabi ko na nag-iimbestiga ako, pag-uulit ko. Mas mariin, mas malakas. Sa loob ng 8 buwan, hindi ako ulyanin, hindi ako nalilito. Nagmamasid ako. Pinapanood ko ang bawat galaw ng aking anak. Nagbulungan ng mga tao sa likod. Kinabahan si Ricardo. Lumapit sa kanya si Attorney Mendoza at may ibinulong, pero tinabig lang siya ni Ricardo. Nakatitig lang siya sa akin, parang nakakita siya ng multo. Maari mo bang idetalye ang sinasabi mo? Tanong ni Santos. Noong nakaraang taon, kwento ko, napansin ko ang mga maliliit na nawawala sa pondo ng kumpanya. 5,000, 10,000, maliliit lang sa umpisa. Pero habang tumatagal, lumalaki. Naging daan-daang libo. Kaya kumuha ako ng forensic accountant. Palihim. Ipinasuri ko sa kanya ang lahat ng libro ng kumpanya mula noong nakaraang 2 taon. At hindi lang iyon. Nagpakabit ako ng spyware o software sa computer sa opisina. Nababasa ko ang lahat ng email. Nakikita ko ang lahat ng transaksyon. Biglang tumayo si Attorney Mendoza. Objection, Your Honor. Ito ay hindi naaayon sa proseso. Kung may ebidensya ang nasasakdal, dapat ay ipinakita na ito sa simula pa lang. Humarap ako sa hukom. Hindi ko hinayaang matabunan ako ng boses ng abogado. Your Honor, sabi ko ng may diin, ang kliyente niya ay naghain ng conservatorship dahil daw wala ako sa katinuan. Gusto kong ipakita ngayon na hindi lang ako nasa katinuan, kundi ang buong kasong ito ay isang palabas, isang panloloko. Ginawa nila ito para pigilan akong ipakulong sila dahil sa pagnanakaw sa sarili kong kumpanya. Nagkagulo sa korte. Pinalo ni Judge Hernandez ang kanyang gavel ng malakas. Order! Katahimikan! Ginoong Bautista, may ebidensya ka ba sa mga sinasabi mo? Dahan-dahan. Kinuha ko ang brown envelope sa bulsa ng aking barong. Itinaas ko ito para makita ng lahat. Opo, Your Honor, nandito ang lahat. Tumingin ako kay Ricardo. Ang mukha niya ay puting-puti na parang papel. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, hindi ko nakita ang matapang na negosyante. Ang nakita ko ay isang batang nahuli sa akto, takot, gulat, at alam niyang wala na siyang kawala. Binuksan ko ang envelope. Nanginginig ng bahagya ang kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Galit na kailangan kong gawin ito sa sarili kong kadugo. Ginoong Bautista, ano ang nilalaman niyan? Tanong ng hukom. Bumunot ako ng isang papel, isang printout ng email. Ito. Sabi ko habang iwinagayway ang papel. Ito ay isang email mula kay Ricardo papunta kay Attorney Mendoza. Ang petsa ay 6 na buwan na ang nakakaraan.
Itinapat ko ang papel sa aking mata at binasa ko ito ng malakas. Gusto kong marinig ng bawat tao sa silid na ito ang baho ng aking pamilya. Sabi rito. At binabasa ko ng eksakto. Huminto ako sandali para tumingin kay Ricardo. Nakayuko na siya. Sabi rito, kailangang kumilos na tayo agad. Masyado nang nagiging mausisa ang matanda. Kapag nadeklarang incompetent siya, pwede ko na siyang ipatapon sa Home for the Aged sa Tagaytay. Pagkatapos, ibebenta ko na ang kumpanya sa Apex at ibabaon natin ang lahat ng ebidensya. Napasinghap ang mga tao sa korte. Rinig na rinig ko ang gulat nila. Home for the Aged. Ipatapon. Iyon ang plano niya sa akin. Ang amang nag-aruga sa kanya. Gusto niya akong ikulong sa isang pasilidad at kalimutan na parang isang lumang kasangkapan. Hindi totoo yan, sigaw ni Ricardo. Tumayo siya, pero halatang nanginginig ang tuhod. Dad! Nalilito ka lang. Fabricated yan. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa? Tanong ko. Bumunot ako ng isa pang papel. Paano naman itong bank records? Ipinapakita dito na ikaw, Ricardo, ay nagpapadala ng buwanang sustento kay Attorney Mendoza, 50,000 piso kada buwan. At nagsimula ang mga hulog na ito, kasabay ng pagsisimula ng mga nawawalang pera sa kumpanya. Nagkataon lang ba iyon? Tumingin ang hukom kay Attorney Mendoza. Ang mukha ng abogado ay kulay abo na, mukha siyang masusuka, hindi siya makatingin sa hukom. Attorney Mendoza, boses ng hukom ay parang kulog. Totoo ba ito? Your Honor. Nauutal ang abogado. Humihiling ako ng recess. Kailangan kong makausap ang kliyente ko. Denied! Sigaw ng hukom. Galit na siya. Ginoong Bautista, ilapit mo sa akin ang mga ebidensya. Tumayo ako at naglakad papunta sa bench. Ibinigay ko ang envelope kay Judge Hernandez. Kinuha niya ito at sinimulang basahin. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig lang ay ang paglipat ng pahina ng hukom at ang mabigat na paghinga ni Ricardo. Habang nagbabasa ang hukom, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagiging seryoso, naging madilim ito. Galit, pandidiri. Bawat pahina ay nagpapatunay na ang anak ko ay nagnakaw ng milyon-milyon. At hindi lang iyon, nagplano siya ng isang krimen para pagtakpan ang isa pang krimen. Gusto niyang kunin ang 5 bilyong piso. At kapalit noon ay ang kalayaan at dangal ng sarili niyang ama. Tumingin ako kay Isabel sa likod. Umiiyak na siya ng totoo ngayon. Hindi na ito arte. Alam niyang tapos na ang maliligayang araw nila. Alam niyang wala na silang matatakbuhan. Ibinalik ng hukom ang tingin niya sa dalawa, kay Ricardo at sa abogado. Sa loob ng 30 taon ko bilang hukom, sabi ni Judge Hernandez ng Mariin, ngayon lang ako nakakita ng ganito katinding kasakiman. Ang anak na ipagkanulo ang ama para sa pera ay isang bagay. Pero ang gamitin ng korte para gawin iyon, iyan ay hindi ko mapapalampas. Tumingin siya sa bailiff. Huwag mong paalisin ang dalawang iyan. Tawagan mo ang piskalya, ngayon din. Napaupo si Ricardo. Parang tinanggalan siya ng buto. Tumingin siya sa akin. Tay, bulong niya. Tay, tulungan mo ako. Umiling ako. Ang sakit. Sobrang sakit na makita siyang ganito. Pero kailangan niya itong matutunan. Kailangan niyang malaman na sa mundong ito, may kabayaran ang lahat. Mabilis ang mga pangyayari. Pero para sa akin, parang slow motion ang lahat. Dumating ang mga pulis. Pumasok sila sa korte na may dalang posas. Ibinaba ni Judge Hernandez ang kanyang hatol sa petisyon. Ang petisyon para sa conservatorship ay ibinabasura ng walang pasubali, deklara niya. Pinalo niya ang maso. Bang! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid at inuutusan ko ang kapulisan na arestuhin sina Ricardo Bautista at Attorney Robert Mendoza para sa kasong qualified theft, fraud at conspiracy. Tumayo si Ricardo. Tay, Dad, huwag mong hayaang mangyari ito. Anak mo ako. Tay, lumapit ako sa kanya. Ang mga pulis ay humawak sa kanyang mga braso. Hinarap ko siya. Ito na ang huling pagkakataon na makakausap ko siya nang malapitan bilang malayang tao. Anak kita, sabi ko ng mahina. Ramdam ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. At dahil anak kita, tinuruan kitang maging matapat. Tinuruan kitang maging lalaki. Pero nakalimutan mo lahat yon dahil sa pera. Patawad na tay. Ibabalik ko ang pera. Huwag lang kulong. Parang awa mo na.
Umiiyak na siya ng malakas, parang bata. Kung ibinigay ko sa iyo ang gusto mo, sabi ko, hindi ka matututo. Akala mo kaya mong bilhin ang lahat. Akala mo kaya mong dayain ang lahat. Nakalimutan mo ang sinabi ko sa iyo noon. Ang pundasyon na gawa sa kasinungalingan ay guguhurin balang araw. Ngayon, ang araw na yon, Ricardo. Inilagay ng pulis ang posas sa kanyang mga kamay. Click, click. Ang tunog ng bakal ay parang pagkakasarado ng pinto ng aming relasyon. Isama niyo na siya, utos ko sa pulis. Tinalikuran ko siya. Hindi dahil ayaw ko siyang makita, kundi dahil hindi ko kayang makita ang anak ko na nakaposas habang alam kong ako ang dahilan. Narinig ko ang sigaw ni Isabel. Hinimatay yata siya. Nagkagulo ang mga tao. Si Attorney Mendoza ay tahimik lang na sumama sa pulis. Nakayuko. Alam niyang tapos na ang karera niya. Lumabas ako ng korte kasama si Attorney Santos. Maraming reporter sa labas. Nakikislapan ang mga kamera. Nagtatanong sila, Mang Jaime, totoo bang ipinakulong niyo ang anak niyo? Mang Jaime, ano ang pakiramdam ng manalo? Manalo? Ito ba ang itsura ng panalo? Sumakay ako sa aking sasakyan at isinara ang pinto. Doon, sa loob ng tahimik at madilim na kotse, doon ako humagulgol. Umiyak ako hindi dahil sa galit. Umiyak ako dahil sa panghihinayang. Oo, nakuha ko ang katarungan. Nailigtas ko ang kumpanya. Napatunayan kong hindi ako baliw. Pero ano ang kapalit? Ang anak ko ay nasa kulungan. Ang pamilya ko ay wasak. Ang pangalan namin ay kaladkad na sa putik. Ito ang pinakamapait na tagumpay sa buong buhay ko. Parang kape na walang asukal, gising na gising ka, pero mapait ang bawat lagok. Lumipas ang 3 buwan. Nandito ako ngayon sa aking opisina, sa tuktok ng Bautista Construction. Maganda ang view mula dito. Kitang-kita ang skyline ng Maynila. Ang mga gusaling kami ang nagtayo, ay nakatindig ng matatag. Bumalik na sa normal ang operasyon ng kumpanya. Nang malaman ng mga empleyado at kliyente ang totoong nangyari, mas lalo silang humanga sa akin. Bumalik ang tiwala ng mga investors. Tumaas ulit ang kita namin. Sabi ng aking bagong accountant, ito na raw ang pinakamagandang quarter namin sa loob ng 5 taon. Pero tahimik ang opisina. Dati, tuwing hapon, dumadaan dito si Ricardo. Kahit papaano, nagkukuwentuhan kami. Minsan, dinadala niya ang mga apo ko, si Sofia at si Miguel. Tumatakbo sila sa pasilyo. Ang ingay nila ay musika sa aking pandinig. Ngayon, wala na. Si Ricardo ay nasa city jail. Nahatulan siya ng 5 taon. Guilty. Umamin na rin siya sa huli para mapababa ang sentensya. Si Isabel? Nakipaghiwalay agad kay Ricardo pagkabagsak ng hatol. Dinala niya ang mga bata sa probinsya, sa Davao. Ayaw niya akong kausapin. Ayaw niyang ipakita sa akin ang mga apo ko. Galit siya sa akin dahil ako raw ang sumira sa pamilya nila. Minsan, napapaisip ako. Tama ba ang ginawa ko? Kung hinayaan ko na lang ba silang nakawin ang kumpanya? Masaya kaya kami ngayon? Siguro ay magkakasama pa kami sa hapagkainan tuwing linggo. Siguro ay nayayakap ko pa ang mga apo ko. Siguro ay may anak pa ako sa tabi ko. Kaso nga lang, ang anak na iyon ay nagnanakaw sa akin at hinihintay lang akong mamatay. Isang huwad na pamilya. Isang pamilyang nakatayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Tumingin ako sa picture frame sa aking lamesa. Litrato namin ito noong graduation ni Ricardo. Ang saya-saya namin doon, ang bata pa niya, ang linis pa ng ngiti niya. Kinuha ko ang litrato at pinunasan ang alikabok. Anak, bulong ko sa hangin. Sana balang araw maintindihan mo. Hindi kita pinarusahan dahil gusto kitang saktan. Ginawa ko yon dahil gusto kitang iligtas mula sa sarili mo. Kung hindi kita pinigilan, baka mas malala pa ang ginawa mo. Baka pati kaluluwa mo, na ibenta mo na. Inilapag ko ang litrato. Humigop ako ng kape. Mapait pa rin. Malungkot ang mag-isa. Sa edad na 68, hindi ganito ang inasahan kong katapusan. Inasahan ko na magre-retiro ako na karga-karga ang mga apo ko. Pero heto ako. Nagtatrabaho pa rin. Mag-isa sa tuktok. Pero sa tuwing naiisip ko ang pagsuko, naaalala ko ang dangal ng pangalang Bautista. Naaalala ko na ang bawat pako, bawat semento, bawat bakal na ginamit namin sa aming mga gusali ay galing sa malinis na paraan. Mas mabuti na ang mag-isa na may dangal kaysa may kasama
pero nabubuhay sa kahihiyan. Masakit ang katotohanan. Nakakasugat. Pero ito lang ang tanging daan na alam kong lakaran. Tumunog ang telepono. Ang sekretarya ko. "Sir," sabi niya, "may naghahanap po sa inyo. Isang estudyante daw po. Elena Bautista daw po ang pangalan." Elena? Ang panganay na anak ni Ricardo sa una niyang asawa? Ang apo kong matagal nang hindi nagpapakita? "Papasukin mo," sabi ko. Baka hindi pa tapos ang kwento. Baka may pag-asa pa." Tahimik ang opisina. Sobrang tahimik. Dati, sanay ako sa ingay. Sanay ako sa tunog ng mga teleponong walang tigil sa pagtunog. Sanay ako sa boses ng mga empleyado na nagkakakwentuhan sa labas. At higit sa lahat, sanay ako sa boses ng aking anak na si Ricardo na bumabati sa akin tuwing umaga. Pero ngayon, ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng sarili kong puso. 3 buwan na ang nakalipas mula noong paglilitis. 3 buwan na simula noong ipinasok ko ang sarili kong anak sa kulungan. Araw-araw akong pumapasok sa trabaho. Ginagawa ko ang dapat gawin. Pinipirmahan ko ang mga tseke. Binabasa ko ang mga blueprint. Kinakausap ko ang mga foreman sa site, sabi ng lahat. Bumangon na daw ang Bautista Construction. Mas matatag pa daw kami ngayon kaysa dati. Ang sabi ng mga kaibigan ko sa negosyo, "Mang Jaime, ang galing mo. Bilib kami sa tapang mo." Ngumingiti lang ako at nagpapasalamat. Pero hindi nila alam. Sa tuwing uuwi ako sa bahay sa gabi, sa malaki at lege na bahay na puno ng mga alaala, doon ko nararamdaman ang bigat. Ang tagumpay sa negosyo ay walang kwenta kung wasak naman ang pamilya. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, may saysay pa ba ang lahat ng ito? Para kanino pa ako bumabangon? Wala na si Ricardo. Ang mga apo ko kay Isabel ay inilayo na sa akin. Ang kumpanyang ito, ang imperyong itinayo ko ng 40 taon. Sino ang magmamana nito? Kapag nawala na ako, magiging abo na lang ba ang lahat? Naputol ang malalim kong pag-iisip nang kumatok ang sekretarya ko. Bumukas ang pinto. "Sir," sabi niya ng mahina, "may naghahanap po sa inyo." Kumunot ang noo ko. Wala akong appointment ngayon. Ayaw ko sanang tumanggap ng bisita. Pagod ako. Pagod ang isip ko. "Sino daw?" Tanong ko. "Elena Bautista daw po ang pangalan." Natigilan ako. Elena? Ang panganay na anak ni Ricardo sa una niyang asawa? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Huli ko siyang nakita ay noong high school graduation niya. 5 taon na ang nakakaraan. Lumaki siya sa probinsya kasama ang nanay niya matapos maghiwalay si Ricardo at ang una niyang asawa. Bihira kaming mag-usap. Akala ko ay nakalimutan na niya ako. Akala ko ay galit din siya sa akin dahil sa ginawa ko sa tatay niya. "Papasukin mo," sabi ko. Inayos ko ang aking salamin. Inayos ko ang butones ng aking polo. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, takot akong marinig ang sasabihin niya. Baka nandito siya para sumbatan ako. Baka nandito siya para sabihin na masama akong ama. Bumukas ang pinto. At pumasok ang isang dalaga. Napatulala ako. 23 taong gulang na siya ngayon. Napakaganda niya. Simple lang ang suot niya. Isang puting blusa at itim na slacks. Walang masyadong alahas. Walang makapal na makeup. Pero ang presensya niya, ang tindig niya. Kitang-kita ko ang dugo ng mga Bautista. Tumayo ako sa aking upuan. Habang naglalakad siya papalapit, parang bumabalik ang panahon. Ang mga mata niya. Ang hugis ng kanyang mata. Iyon ay mata ni Ricardo. Mata ng anak ko. Pero ang kanyang ngiti? Ang paraan ng pagngiti niya na medyo nahihiya? Iyon ay ngiti ng aking yumaong asawa, si Maria. Para bang nakikita ko ang asawa ko noong bata pa kami. Lumapit siya sa akin. Huminto siya sa harap ng mesa ko. Ang buong akala ko ay sisigawan niya ako o kaya ay titingnan niya ako ng masama. Pero hindi. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha niya ang kanang kamay ko at idinikit niya ito sa kanyang noo. "Mano po, Lolo?" Naramdaman ko ang init ng kanyang noo sa likod ng palad ko. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kamay. Ilang buwan na. Ilang buwan na akong hindi nakakarinig ng salitang lolo. Ang simpleng pagmamano na iyon. Ang simpleng pagpapakita ng respeto para itong malamig na tubig sa uhaw na uhaw kong kaluluwa. "Kaawaan ka ng Diyos, iha,"
Sagot ko. Medyo garalgal ang boses ko. Maupo ka. Maupo ka, Elena. Umupo siya sa silya sa harap ng aking mesa. Ang silyang dati ay inuupuan ng tatay niya, pero iba ang pakiramdam ngayon. Wala ang yabang. Wala ang bigat. Anong ginagawa mo dito, iha? Tanong ko. Alam ba ng nanay mo na nandito ka? Umiling siya at ngumiti ng tipid. 23 na po ako, lo. Hindi ko na po kailangan ng permiso ni mama para bisitahin ang lolo ko. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Wala akong nakikitang galit sa mga mata niya. Ang nakikita ko lang ay lungkot at pagmamahal. Lolo, panimula niya. Nabalitaan ko po ang nangyari. Napanood ko po sa balita. Nabasa ko po sa dyaryo. Yumuko siya sandali. Gusto ko lang pong sabihin na sorry. Patawad po sa ginawa ni Papa. Umiling ako. Hindi mo kasalanan yon, Elena. Wala kang kinalaman doon. Alam ko po, sabi niya. Pero anak niya pa rin po ako. At masakit. Masakit malaman na nagawa niya iyon sa sarili niyang ama. Masakit malaman na nasilaw siya sa pera. Tumingin ulit siya sa akin. May luha na namumuo sa gilid ng kanyang mata. Pumunta po ako dito para sabihin sa inyo na naiintindihan ko po kayo. Naiintindihan ko kung bakit niyo ginawa iyon. Natigilan ako. Naiintindihan niya? Kahit ang ibang kamag-anak namin ay tinatawag akong malupit. Pero ang batang ito, ang apo kong ito, naiintindihan niya ako. Alam ko po na mahirap para sa inyo, patuloy niya. Pero lolo, bilib po ako sa inyo kasi pinili niyo ang tama, pinili niyo ang katotohanan, kahit masakit, kahit nakapalit nito ay ang sarili niyong anak. Ipinakita niyo po na ang dangal ng pamilya ay hindi nabibili ng pera. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may nabunot na tinik sa loob ng 3 buwan. Hinihintay kong may magsabi sa akin yan. Hinihintay kong may magsabi na hindi ako masamang tao at nanggaling pa ito sa kanya, sa apo ko. Salamat, Elena. Bulong ko. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay sa akin ang marinig yan. Pinunasan niya ang luha niya. Ngumiti siya ulit. Mas maliwanag na ngayon. At isa pa po, lolo, may gusto sana akong hilingin. Ano yon? Tanong ko. Iniisip ko na baka hihingi siya ng tulong pinansyal. Baka kailangan niya ng pambayad sa tuition. Kung yon man, ibibigay ko agad. Kahit magkano, dahil dugo ko siya. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Gusto ko po sanang mag-apply, sabi niya. Mag-apply? Opo. Mag-apply ng trabaho. Binuksan niya ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang folder. Inabot niya ito sa akin. Binuklat ko ito. Ito ay ang kanyang transcript of records. Ang kanyang mga grado sa eskwelahan. Nanlaki ang mata ko. Nag-aaral siya sa isa sa pinakamagandang universidad sa Maynila. At ang kurso niya, Construction Management, pamamahala ng konstruksyon. At ang mga grado niya, puro matataas. Dean's Lister. Nagtatapos na po ako ngayong taon, lolo, paliwanag niya. Kailangan ko po mag-internship. Gusto ko po sana dito ako magsimula. Sa Bautista Construction. Tumingin ako sa kanya. Tumingin ako sa papel. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit dito? Tanong ko. Sa ganda ng mga grado mo, siguradong tatanggapin ka sa malalaking kumpanya sa Makati, sa Ayala, sa Mega World. Bakit dito mo gusto sa kumpanya ng lolo mo? Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng determinasyon. Dahil gusto ko pong matuto sa pinakamagaling. Gusto ko pong matuto sa taong nagtayo ng gusali gamit ang dangal. Ayoko pong magtrabaho sa kumpanya na puro politika. Gusto ko po dito, dahil dito, ang pundasyon ay katotohanan. Huminto siya sandali, tapos ay idinugtong niya ang mga salitang tumunaw sa puso ko. At gusto ko pong patunayan sa inyo, lolo, na hindi lahat ng Bautista ay katulad ni Papa. Gusto ko pong ituloy ang nasimulan nyo sa tamang paraan. Sa malinis na paraan, napaupo ako ng maayos. Naramdaman ko ang init sa sulok ng aking mga mata. Umiiyak na pala ako. Hindi ko namalayan, sa loob ng mahabang panahon. Akala ko ay tapos na ang kwento ng Bautista Construction. Akala ko ay mamamatay ang kumpanyang ito kasabay ng pagkawala ko. Dahil si Ricardo ay nabulok sa kasakiman. Pero nagkamali ako. Ang puno pala ay maaaring magbunga ng bulok na prutas. Pero hindi ibig sabihin noon ay patay na ang ugat. May sumibol na bago, isang bagong usbong na mas matibay, mas malinis, mas may pag-asa, si Elena. Taglay niya ang talino ng kanyang ama.
Pero taglay niya ang puso ng kanyang lola at taglay niya ang prinsipyo ng kanyang lolo. Hindi magiging madali dito, sabi ko sa kanya. Sinubukan kong maging seryoso. Gusto kong malaman kung gaano siya katatag. Walang special treatment dahil apo kita. Magsisimula ka sa baba, magpupunta ka sa site, mainit doon, maalikabok, makakasalamuha mo ang mga laborer, mapapagalitan ka ng mga engineer kapag nagkamali ka. Kaya mo ba yon? Hindi siya kumurap. Opo, lolo. Iyon po ang gusto ko. Gusto ko pong matutunan ang bawat sulok ng negosyo. Mula sa paghahalo ng semento hanggang sa pagpirma ng kontrata, gusto ko pong paghirapan ang posisyon ko. Hindi ko po gustong manahin lang. Tumango ako. Napangiti ako. Ito ang gusto kong marinig kay Ricardo noon, pero hindi ko narinig kailanman. Ngayon, naririnig ko ito sa aking apo. Kailan ka pwedeng magsimula? Tanong ko. Lumiwanag ang mukha niya. Kahit kailan po, lolo. Bukas? Pwede po bang bukas? Tumawa ako. Isang tawa na nanggaling sa kaibuturan ng aking tiyan. Isang tawa na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sige, bukas, 8:00 ng umaga. Huwag kang may late. Ayoko ng late. Opo, sir. Sagot niya sabay tayo at saludo na parang sundalo. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Niyakap ko siya. Mahigpit. Amoy baby powder pa rin siya. Parang noong bata pa siya. Salamat Elena, bulong ko. Salamat sa pagbabalik ng pag-asa sa lolo mo. Nang hapong iyon, umuwi ako ng maaga. Dumaan ako sa drive-thru para bumili ng paborito kong Chicken Joy. Bumili ako ng 2 bucket. Dumaan din ako sa tindahan ng ice cream. Pagdating ko sa bahay, umupo ako sa beranda. Sa likod ng bahay kung saan tanaw ang paglubog ng araw, ang kulay ng langit ay pinaghalong kahel at lila. Napakaganda sa bahay na ito. Dito ko pinalaki si Ricardo. Dito kami nangarap ng asawa ko. Dito rin nangyari ang mga masasakit na alaala. Dito sinabi ni Isabel na ulyanin ako. Dito nagplano si Ricardo na nakawan ako. Pero ngayong gabi, hindi sakit ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay kapayapaan. Ininom ko ang aking mainit na salabat. Mainit ito sa lalamunan. Masarap sa pakiramdam. Ang nakalipas na mga buwan ay kumuha ng maraming bagay sa akin. Nawala ang anak ko, nawala ang manugang ko, nawala ang 2 apo ko sa ngayon, nawala ang mga gabi ng mahimbing na tulog, at halos mawala ang tiwala ko sa tao. Pero may itinuro din ito sa akin. Isang mahalagang aral na dadalhin ko hanggang sa huling hininga ko, na minsan. Kailangan nating gumawa ng desisyon na dudurog sa puso natin para lang gawin ang tama. Na ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa dugo, na hindi natin pwedeng konsintihin ang mali kahit pakadugo natin ang gumagawa nito dahil kung hahayaan natin ang mali, tayo rin ang masisira sa huli. Si Ricardo. Nakalimutan niya iyon. Akala niya, dahil anak ko siya, ay pwede na siyang gumawa ng sarili niyang batas. Akala niya ay sasaluhin ko siya palagi. Nagkamali siya. At ngayon, may 5 taon siya sa loob ng kulungan para pag-isipan ang pagkakamali niya. Sana balang araw, matutunan din niya ang aral na ito. Sana paglabas niya, maging buo na siyang tao. Itinaas ko ang aking tasa ng salabat sa hangin para sa aking kumpanya na nakatayo pa rin ng matatag, para sa aking yumaong asawa na alam kong nakangiti sa akin mula sa langit, at para kay Elena, ang aking apo. Ang aking pag-asa, ang nagpatunay na ang kabutihan ay hindi namamatay. Para sa paggawa ng tama, bulong ko sa hangin, kahit na ang kapalit ay ang lahat-lahat. Umihip ang hangin, malamig, pero hindi na ako nilalamig. Bukas, papasok ako sa opisina, kasama ang bago kong intern. Tuturuan ko siya, hindi lang kung paano magbasa ng blueprint, kundi kung paano maging isang tapat na tao. Ito ang ibig sabihin ng pagiging bautista. Nagtatayo kami ng mga bagay na pangmatagalan. Nagsasabi kami ng totoo. Binabayaran namin ang presyo ng prinsipyo at kailanman ay hindi kami sumusuko sa kung ano ang tama, kahit pamabasag ang puso namin ng paulit-ulit. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Nakikita ko na ang bukas at sa wakas. Maganda ang kulay nito.